walang tulay, buwis buhay ang pagtawid ng ilang taga-Bulalakaw at Mansalay, Oriental Mindoro para makapunta sa sentro ng kanilang mga bayan. Kaya sila ang sunod na hahandugan ng Kapuso Tulay para sa Kaunlaran Project ng GMA Kapuso Foundation. Dahil walang tulay, pilit na tinatawid ng 73 taong gulang na si Igel ang ilog na ito para makapagbenta sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Habang pasan ang 10 kilong kamote at saba, walang takot na hinaharap ni Igel ang ilog na kung minsay umaapaw kapag malakas ang ulan. Mga alauna ng gabi, galing sa amin, bago kami makarating sa Tianggib, mga alas 7, alas 8, ganun. Ganun karayo. Pag mataas ang ilog ay hindi nga kami makatawid. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan sa lugar at para hindi na sila mahirapan sa pagdadala ng kanilang mga ani tuwing tag-ulan, magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng 70-meter cable suspended steel bridge na papakinabangan ng 1,500 residente ng mga bayan ng Mansalay at Bulalakaw. Bagamat hindi maganda yung nangyari sa kanila na naapektuhan sila ng oil spill. Tapos meron ding drought last year, yung tagtuyot. At nagkaroon din ng tagtuyot ngayon. At least kahit papano, there is a silver lining in every cloud. Yung walkway is made up of steel. So talagang matibay ito at hindi basta-basta masisira. Katuwang natin sa proyektong ito, ang 51st Engineer Brigade ng Philippine Army. Ang may bibigay na tulong, Armed Forces of the Philippines, is the manpower, the technical skills also ng ating mga engineers, and even yung mga transportation requirement. Nagsagawa rin tayo ng feeding program at namahagi ng food packs. Maraming salamat din po sa Globe Telecom Incorporated. Mabuti pag may tulay na, maalwan-alwan na siguro ang buhay. Ang kalbaryo ng isang anak, doble pasakit para sa mga magulang. Ganyan ang pasanin ng isang ina mula sa Tayabas City sa Quezon na nababahala sa makakating nunal ng anak. Meron din itong itim na balat na tila shorts na ang laki. May mga naniniwala na may kahulugan ang mga nunal at balat sa katawan. Ngunit paano kung hindi na mabilang ang mga ito? Gaya ng kondisyon ng magdadalawang taong gulang na si Jay. Habang po lumalaki siya, yung itim niya dumadami. May tumutubo po na bago. Tapos po hanggang ngayon po, tuwing gabi po nang mamaga, nangangati, umiiyak na nangiiyak. Ang kanyang balat, mistulang na yung short pants na ng bata. Madalas din daw mga tiyang mga nunal at balat niya. Gusto sanang ipagamot ni Teresa ang kanilang anak pero hindi sapat ang kita ng kanyang asawa na 400 piso bilang pahinante ng truck. Kaya nagpadala sila ng mensahe sa GMA Kapuso Foundation para humingi ng tulong. Ipinakonsulta natin ang bata sa isang dalubhasang dermatologist, si Dr. Grace Beltran. Ang tawag dito garment nevi or giant baiting trunk nevus. Tapos meron din siyang mga satellite moles. Dapat din siya matingnan ng isang neurologist kasi ang ganitong mga klaseng problema sa balat can be related to some neurological problem. For example, meningocele, spina bifida sa spine. It can be genetic or it can be sporadic. Meaning to say, bigla lang lalabas, hindi mo alam kung kailan. May babala rin si Doc. Pagka in-expose mo ito na in-expose sa araw, sa mga infrared light, visible light, pwedeng mag-develop into cancer. Sa tulong ni Dr. Beltran, nagbigay tayo ng gamot para sa pangangati sa balat. Sinamahan din natin ng vitamins, hygiene kits at grocery packs. Kailangan pang sumailalim ni Jay sa spinal x-ray at ultrasound bago mapasuri sa neurologist. Gusto ko po sana mas matulungan niyo po yung baby ko kasi dahil sa nararamdaman niya po. Sabay sa nauubos niyang buhok, ang pagkalagas na rin ng kumpiyansa ng isang ina mula Caloocan. Maaga magsinubok ng problema, tuloy pa rin siyang humaharap sa hamon ng buhay para sa pamilya. Tunghayan po ninyo ang kwento ni Sarah. Pitong taong gulang pa lang si Sarah nang mapansin ang unti-unting paglalagas ng kanyang buhok sa ulo, pati na rin sa kilay.
lumala ito. Kaya natigil din siya sa pag-aaral mula nang maging tampulan ng tukso. Taong 2009, lumapit ang nanay ni Sarah sa GMA Kapuso Foundation. Naipagamot si Sarah at tumubo ulit ang kanyang buhok. Ngunit makalipas ang 6 na taon, bumalik ang kanyang kondisyon. Ngayon, ang kanyang kalbaryo, itinatago na lang niya sa sombrero o wig na nabili niya sa halagang 100 piso. Matyaga niyang inaayos ito para lang makaharap sa mga tao. Dinidikit ko po ng show glue. Minsan po pagka ayaw niya talagang dumikit na sa mismong wig, sa mismong dito po sa una ng ulo ko, dinidikit ko kahit mahapdi. Madalas daw ay pinanghihinaan ng loob si Sarah, pero ang kanyang 2 anak ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Maranasan ko naman kahit isang beses sa buhay ko na gumaling ako. Kasi nga, syempre, natatakot din po ako para sa mga anak ko. Hindi po yung sarili kong anak, pandiriyan ako. Nakikita ko naman sa mga anak ko, hindi naman. Ipinasuri muli ng GMA Kapuso Foundation si Sarah sa isang dalubhasang dermatologist, si Dr. Grace Beltran. Ito yung tinatawag na alopecia areata universalis. Autoimmune hair problem to. Ibig sabihin, your own body is producing toxic chemicals in order for it to destroy the hair follicle. Nakakadagdag as trigger yung stress, no? Pero basically, ito kasi talagang built-in na sa katawan niya. Nagbigay rin tayo ng mga grocery packs. May nagmagandang loob na magbigay ng wig sa kanya. Masaya po kasi natupad po yung isa sa mga pangarap ko na magkaroon ng wig. Salamat din po sa nagbigay ng wig. Mga kapuso, kailangan pang sumailalim ni Sarah sa gamutan. Sa mga nais tumulong sa kanya, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.